Isang maitim at basang supot ng basura ang mahigpit na hawak ni Henrique habang naglalakad siya sa gitna ng kumikinang na ballroom ng Manila Grand Hotel. Ang mabahong amoy na tumatagas mula rito ay agad na nakipagbuno sa mamahaling pabango ng mga bisita, pero wala nang pakialam si Henrique. Sa loob ng supot na yon ay hindi lang mga panis na pagkain, dumi at latak. Para kay Henrique, ang bitbit niya ay ang kabuuan ng pagkatao niya sa paningin ng pamilyang ito. Isang basurang itinago, binalot sa magandang plastik, pero sa huli ay basura pa rin na kailangang itapon. Tumigil ang musika. Ang tunog ng biolin na kanina ay humahaplos sa hangin, ay biglang naputol ng isang matinis na screeching sound. Nang huminto ang orkestra sa pagtugtog, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Daan-daang bisita, mga nakatoksido at gown, ang napahinto sa kanilang pag-inom ng champagne. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na biglang umugong sa paligid. Diyos ko, si Henrique ba yan? Anong hawak niya? Bakit ang dumi niya? Hindi pinansin ni Henrique ang mga bulungan. Ang tanging nakikita lang niya ay ang babaeng nakatayo sa gitna ng entablado. Si Donna Amelia, ang kanyang lola. Ang babaeng akala niya ay kakampi niya sa buong mundo. Nakatayo doon ang Donya, suot ang isang napakagandang puting gown na gawa sa seda. Pinalamutian ng mga perlas na kumikislap sa ilalim ng chandelier. Nagdiriwang ito ng kanyang ikapitumpung kaarawan. Mukha itong reyna. Isang reyna na puno ng dangal, puno ng grasya. Isang reyna ng mga sinungaling. Humigpit ang hawak ni Henrique sa leeg ng plastic bag. Ramdam niya ang malagkit na likido na tumutulo sa kanyang mga daliri, pero mas malagkit ang galit na dumadaloy sa kanyang dibdib. Naalala niya ang boses ni Tita Patricia kanina lang sa kotse. Ang mga salitang bumasag sa kanyang puso. Hindi kanila tunay na kadugo, Henrique. Pulot ka lang, kaya kanila tinatrato ng ganyan kasi para sa kanila. Isa ka lang obligasyon, isang dumi na kailangan nilang linisin. Pulot, dumi. Habang papalapit siya sa entablado, parang bumagal ang oras. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng kanyang ama, si Otavio, na nasa gilid ng stage. Nanlaki ang mga mata nito at akmang sasalubungin siya. Pero mabilis na hinawakan ni Patricia ang braso ni Otavio. Nakita ni Henrique ang pasimpleng pag-iling ni Patricia sa kanyang ama at ang mahigpit na pagpigil nito. Parang sinasabing, hayaan mo siya. Hayaan mong sirain niya ang sarili niya. Pero hindi na yon inintindi ni Henrique. Nasa harap na siya ngayon ng entablado. Ilang hakbang na lang ang pagitan nila ni Donna Amelia. Napahinto ang matanda sa kanyang pagsasalita. Ibinaba nito ang mikropono. Ang mga mata nito, na kanina lang ay kumikislap sa tuwa, ay napalitan ng labis na pagtataka at takot. Napatingin si Amelia sa madungis na supot na hawak ni Henrique at pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ng kanyang apo. Henrique, hiho, ang mahinang tawag nito. Ang boses niya ay nanginginig pero malambing pa rin. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Tumawa si Henrique, isang tawang mapait, isang tawang puno ng sakit na matagal nang kinikimkim. Hiho? Ulit ni Henrique, puno ng lason ang bawat pantig. Huwag mo akong tawaging anak, Lola. O dapat ko bang sabihing, Doña Amelia? Itinaas niya ang supot ng basura hanggang sa tapat ng mukha ng matanda. Umatras ng kaunti si Amelia, pero hindi siya tumakbo. Nanatili siyang nakatayo, tila hinihintay ang hatol ng kanyang apo. Sabi niyo, pamilya tayo, angat ng boses ni Henrique. Rinig na rinig ito sa buong tahimik na ballroom kahit walang mikropono. Sabi niyo, mahalaga ako. Pinalaki niyo ako sa paniniwalang kadugo niyo ako. Naramdaman ni Henrique ang pag-init ng sulok ng kanyang mga mata. Pero ang totoo, sa tingin niyo isa lang akong basura. Isang pagkakamali na pilit niyong tinatago sa magagandang damit at apelyido. Hindi totoo yan.
Bulong ni Amelia, akmang hahawakan ang kamay ni Henrique. "Huwag mo akong hawakan!" Sigaw ni Henrique, bago pa makakilos ang mga bodyguard na tumatakbo na paakyat ng stage. At bago pa makasigaw si Otavio, ginawa na ni Henrique ang nasa isip niya. Buong lakas niyang itinaob ang supot ng basura. Bumagsak ang lahat. Ang mga balat ng prutas, ang mga panis na tirang pagkain, ang maitim at malalangis na likido ng kape at sarsa. Lahat ng iyon ay bumagsak at kumalat sa malinis, puti at mamahaling silk gown ni Donna Amelia. Ang likido ay tumalsik sa kanyang mukha. Ang dumi ay dumikit sa kanyang mga perlas. Gasp! Sabay-sabay na napasinghap ang daan-daang bisita. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng hotel. Walang gumalaw, walang nagsalita. Ang tanging naririnig lang ay ang pagpatak ng malapot na likido mula sa damit ng Donya papunta sa sahig. Nakahinga ng malalim si Henrique. Inasahan niyang makakaramdam siya ng ginhawa. Inasahan niyang mawawala ang sakit sa dibdib niya kapag napahiya na niya ang matanda. Pero wala. Mas lalo lang bumigat ang dibdib niya dahil hindi gumalaw si Amelia. Hindi siya sumigaw sa galit. Hindi siya nandidiri na pinpagpag ang dumi sa katawan niya. Hindi siya tumawag ng pulis. Nakatayo lang siya doon, puno ng dumi, habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Henrique. At sa mga mata ng matanda, walang bahid ng galit. Puro lungkot. Isang malalim at wagas na lungkot na parang sumasaksak sa puso ni Henrique. Isang butil ng luha ang tumulo mula sa mata ni Amelia. Humalo sa dumi sa kanyang pisngi at pumatak sa kanyang damit. "Patawarin mo ako, Apo." Ang garalgal at halos hindi marinig na bulong ng matanda. Nabingi si Henrique. Patawarin? Bakit siya ang humihingi ng tawad? Bakit hindi siya lumalaban? Biglang namutla ang mukha ni Donna Amelia. Ang kanyang mga labi ay naging kulay asul. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang dibdib. Sa tapat ng puso, tila may pumipiga rito ng sobrang sakit. "Mama!" Ang sigaw ni Otavio ay bumasag sa katahimikan. Nakita ni Henrique ang pagkawala ng kulay sa mga mata ng kanyang lola. Dahan-dahan, parang isang slow motion na eksena sa pelikula. Bumigay ang mga tuhod ni Amelia. Wala nang lakas ang kanyang mga binti. Bumagsak siya. Bumagsak ang makapangyarihang Donya sa gitna ng mga basurang itinapon ng kanyang pinakamamahal na apo. Lola? Hindi alam ni Henrique kung siya ba ang sumigaw o ang isip lang niya. Gusto niyang humakbang. Gusto niyang saluhin ang lola niya. Ang kamay niya ay kusa ng gumalaw para abutin ito. Pero huli na. Nakahandusay na si Amelia sa sahig, walang malay. Ang puting gown ay naging canvas ng dumi at sakit. Agad na dinumog ng mga tao ang stage. Hinawi si Henrique ng mga bodyguard. Nakita niya ang ama niya na umiiyak habang niuyog-yog ang ina nito. Napatingin si Henrique sa kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga ito. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga sigawan ng "Tumawag kayo ng ambulansya," nagtama ang paningin nila ni Patricia mula sa ibaba ng stage. Walang emosyon ang mukha ng kanyang tita Patricia. Pero sa isang iglap, nakita ni Henrique ang isang maliit. Halos hindi mapalos, hindi mapansing ngiti sa mga labi nito. Isang ngiti ng tagumpay, para bang sinasabi ng mga mata nito, "Magaling, Henrique. Ginawa mo ng tama ang lahat." Nanlamig ang buong katawan ni Henrique. Bakit nakangiti ang tita Patricia? Hindi ba dapat nagagalit din ito para sa kanya? Biglang naputol ang tinginan nila nang marinig niya ang desperadong sigaw ng kanyang ama. "Mama, gumising ka! Tumawag kayo ng doktor! Bilis!" Nilingon ni Otavio si Henrique. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Henrique ang purong puot sa mukha ng kanyang ama. Isang tingin na sumunog sa kanya ng mas masakit pa kaysa sa anumang apoy. "Lumayas ka rito!" Sigaw ni Otavio habang yakap-yakap ang dugo ang ulo ng ina. "Layuan mo kami. Halimaw ka." Umatras si Henrique. Ang mga tuhod niya ay parang naging tubig.
Gusto niyang magsalita. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili niya. Gusto niyang isigaw na siya ang may kasalanan. Siya ang nagsinungaling. Pero walang lumabas na boses sa lalamunan niya. Tila may bumara rito. Dumating ang mga medik ng hotel at mabilis na pinalibutan si Donna Amelia. Hinarangan ng mga ito ang paningin ni Henrique. Sa isang iglap, naging estranghero siya sa sarili niyang pamilya. Habang isinasakay sa stretcher ang kanyang lola, naiwan si Henrique na nakatayo mag-isa sa gitna ng entablado, madungis, nag-iisa. At habang pinapanood niya ang paglayo ng stretcher, napagtanto niya ang isang nakakatakot na katotohanan na huli na para baguhin. Kung hindi magising si Donna Amelia ngayong gabi, hindi lang basura ang itinapon niya sa mukha nito. Itinapon na rin niya ang huling pagkakataon niyang marinig ang katotohanan. Malamig ang hangin sa labas ng emergency room. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit nanginginig ang mga kamay ni Patricia. Nanginginig siya sa excitement. Nakaupo siya sa isang bakal na bangko sa hallway ng ospital. Sa tabi niya ay si Henrique, nakayuko, nakatulala sa sahig. Ang mamahaling suit ng binata ay gusot-gusot na at may bahid pa ng mantsa mula sa basurang itinapon nito kanina. Tiningnan ni Patricia ang kanyang anak-anakan. Mukha itong batang paslit na nawawala. Dahan-dahang ipinatong ni Patricia ang kanyang kamay sa balikat ni Henrique. Puno ng pag-aalala ang kanyang mukha, pero sa loob-loob niya, gusto niyang pumalakpak. Tahan na, hiho! Malambing na bulong ni Patricia. Uminom ka muna ng tubig. Inabutan niya ito ng bote. Kinuha yon ni Henrique, pero hindi binuksan. Mahigpit lang na hinawakan ng binata ang bote hanggang sa mamuti ang mga knuckles nito. Pinatay ko siya. Garalgal na sabi ni Henrique. Tita, pinatay ko si Lola. Shh! Huwag mong sabihin yan. Mabilis na sagot ni Patricia. Hinaplos-haplos niya ang likod ni Henrique. Wala kang pinatay. Buhay pa siya. Matibay ang Lola Amelia mo. Inilapit ni Patricia ang bibig niya sa tenga ni Henrique. Binabaan niya ang boses niya, ginawang parang isang kumpisal ang bawat salita. At kahit ano pa ang mangyari, tandaan mo Henrique, reaction lang ang ginawa mo. Ipinagtanggol mo lang ang sarili mo. Sila ang nagsimula nito. Sila ang nanloko sa'yo buong buhay mo. Nakita niyang tumango ng bahagya si Henrique. Napangiti si Patricia ng palihim. Got you. Kailangan niyang panatilihin ang galit sa puso ni Henrique. Kung mangingibabaw ang konsensya nito, masisira ang lahat ng plano niya. Kailangan niyang tiyakin na ang batang ito ay mananatiling sandata laban sa matanda. Ilang sandali pa, bumukas ang automatic door ng ospital. Pumasok si Otavio. Magulo ang buhok ng asawa niya. Pula ang mga mata. Halatang katatapos lang umiyak at makipag-usap sa mga doktor sa loob. Nang makita ni Otavio si Henrique, agad na nagbago ang ekspresyon nito. Mula sa pag-aalala, naging purong galit. Susugurin sana ni Otavio ang anak, pero mabilis na tumayo si Patricia at hinarangan ng asawa. Otavio, tama na. Pigil ni Patricia, hawak ang dibdib ng asawa. Anong tama na? Sigaw ni Otavio. Buti na lang at 10 oras na ng gabi at walang masyadong tao sa hallway. Muntik na niyang patayin ang mama. Nakita mo ba ang ginawa niya? Hinala niya ang pangalan natin sa putikan. Alam ko? Nakita ko. Sagot ni Patricia. Pero nanatili siyang mahinahon. Tumingin siya sa mga mata ni Otavio ng diretso. Pero sa tingin mo ba, gusto to ni Henrique? Sa tingin mo ba, gagawin niya yon kung walang dahilan? Natigilan si Otavio. Anong ibig mong sabihin? Hinawakan ni Patricia ang pisngi ng asawa. Ginamit niya ang pinakamalambing niyang boses, ang boses na ginamit niya para paibigin ito noon. Honey, alam nating dalawa na may tinatago ang mama mo. Ilang taon na, Otavio. Ilang taon na niyang pinararamdam kay Henrique na hindi siya belong. Sumabog lang ang bata.
Tiningnan ni Otavio si Henrique na nakayuko pa rin sa bangko. Ang galit sa mukha ni Otavio ay unti-unting napalitan ng pagkalito. Kasalanan ito ng mga lihim, dagdag na diin ni Patricia. Karma ito, Otavio. Karma ng mga kasinungalingan ng pamilyang ito. Nakita ni Patricia ang pagguho ng balikat ni Otavio. Napaupo ito sa tabi ni Henrique, pero hindi nito kinausap o hinawakan ng anak. Naglagay lang ito ng distansya sa pagitan nila. Perfect. Isang pamilyang watak-watak. Nagpaalam sandali si Patricia para pumunta sa restroom. Pagpasok niya sa cubicle, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Huminga siya ng malalim. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang wallpaper nito. Isang lumang litrato, 2 babae ang nasa litrato. Siya noong bata pa at ang best friend niyang si Elisa, ang tunay na ina ni Henrique. Si Elisa na namatay na mahirap, walang pera pampaospital, habang ang mga Montero ay nagpapakasasa sa yaman. Nakita mo ba yon, Elisa? Bulong ni Patricia sa litrato. Naramdaman niya ang pait sa lalamunan niya. Yung babaeng nagpabaya sa'yo. Yung donya na tumingin sa atin na parang dumi sa sapatos niya. Ngayon, siya na ang puno ng basura. Isinilid niya ulit ang phone sa bag. Hindi pa siya tapos. Umpisa pa lang ito. Kukunin niya ang lahat kay Amelia. Ang dangal nito, ang pamilya nito, at ang kumpanya nito. Paglabas niya ng restroom, nagkakagulo na sa hallway. Bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang head doctor, si Dr. Santos. Tinanggal nito ang kanyang surgical mask. Agad na napatayo si Otavio at si Henrique. "Doc," tawag ni Otavio. "Kumusta ang mama ko? Ligtas na ba siya?" Tumigil ang mundo ni Henrique. Nakita ni Patricia na halos hindi humihinga ang binata. Tumingin si Dr. Santos kay Otavio, tapos kay Henrique. Malungkot ang mga mata ng doktor. Stable na ang lagay ni Donna Amelia. Panimula ng doktor. Napabuntong hininga ng malakas si Otavio. Salamat sa Diyos. Akmang papasok na sana si Otavio sa kwarto. Sumunod naman si Henrique na parang nabunutan ng tinik sa dibdib at gustong humingi ng tawad agad. "Teka lang, sir." Pigil ng doktor. Itinaas nito ang kamay. Huminto sila. "Gising na si Donna Amelia," sabi ng doktor. Pero parang nahihirapan itong sabihin ang susunod. "Pero may mahigpit siyang bilin." "Bilin? Ano yon?" tanong ni Patricia, kunwaring nag-aalala. Tumingin ang doktor ng diretso kay Henrique. Ayaw niyang tumanggap ng bisita. Kahit sino. Lumapit si Otavio. "Pero anak niya ako. At ito ang apo niya." Umiling ang doktor. "Pasensya na, Mr. Montero. Pero naging malinaw ang donya bago siya turukan ng pampakalma," sabi niya. Bumaling ang tingin ng doktor kay Henrique. "Wag na wag niyong papapasukin sa kwarto ko ang taong pumatay sa puso ko." Parang sinampal si Henrique. Napaatras siya at napasandal sa pader. "Pumatay sa puso," bulong ni Henrique. Sa gilid, kinagat ni Patricia ang kanyang labi para pigilan ang pagngiti. Mas maganda ito kaysa sa inaasahan niya. Hindi lang galit ang naramdaman ni Amelia. Isinara na nito ang pinto. At habang nakasara ang pinto na yon, si Patricia ang may hawak ng susi sa isip ng 2 lalaking ito. "Paano na yan, Otavio?" tanong ni Patricia. Tinapik ang balikat ng asawa. Mukhang hindi pa siya handang magpatawad. Tumingin si Otavio kay Henrique na ngayon ay umiiyak na ng tahimik. Pero sa halip na damayan, tinalikuran ni Otavio ang anak. "Umuwi ka na, Henrique." Malamig na utos ni Otavio. "Wala ka ng lola mula sa gabing ito." Puti. Puro puti ang nakikita ni Amelia pagdilat ng kanyang mga mata. Puting kisame. Puting kumot. Puting dingding. Masyadong malinis. Masyadong tahimik. Mas gugustuhin pa sana niyang amuyin ang baho ng basurang itinapon sa kanya ni Henrique kaysa sa amoy ng gamot at disinfectant na sumasakal sa kanya ngayon.
Dahil ang baho ng basura ay nasa damit lang, nalalabhan, pero ang sakit na nararamdaman niya ngayon, nakatatak na sa kaluluwa. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang kamay, pero mabigat ito. May nakakabit na dextrose. May clip sa kanyang daliri na tumutunog kasabay ng tibok ng puso niya. Bip, bip, bip. Mabagal. Pagod. Ipinikit muli ni Amelia ang kanyang mga mata. Sa dilim ng kanyang isip, bumalik ang imahe ng gabing iyon. Hindi ang dumi sa mukha niya ang naaalala niya. Hindi ang mga bulungan ng mga amiga niyang mata pobre. Ang naaalala niya ay ang mga mata ni Henrique. Ang mga matang dati puno ng paghanga at paglalambing noong bata pa ito, ngayon ay nag-aapoy sa galit at pagkasuklam. Isang basurang itinago, binalot sa magandang plastik. Isang butil ng luha ang tumakas sa gilid ng mata ni Amelia at dumaloy papunta sa kanyang tenga. Kung alam mo lang, apo, kung alam mo lang na ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa pamilyang ito. Biglang nagbago ang paligid sa isip ni Amelia. Nawala ang ospital. Ang tunog ng aircon ay napalitan ng malakas na ragasan ng ulan at kulog. Bumalik siya sa gabing iyon, 25 taon na ang nakakaraan. Nasa isang maliit at madilim na kwarto ng isang lumang bahay sa probinsya. Amoy luma, amoy gamot, at amoy ng paparating na kamatayan. Sa isang papag, nakahiga si Leonardo. Si Leonardo, ang panganay na anak ng kanyang asawa, sa ibang babae. Ang batang bunga ng pagtataksil ng kanyang mister. Ang batang dapat sana ay kinamuhian ni Amelia. Pero naroon siya sa tabi nito. Hawak ang kamay nito habang ito ay nalalagutan ng hininga. Payat na payat si Leonardo noon. Lubog ang mga mata. Pero sa mga bisig nito, may hawak itong isang sanggol na umiiyak. Si Henrique, Mama Amelia. Garalgal na tawag ni Leonardo. Pilit nitong iniaabot ang sanggol sa kanya. Kinuha ni Amelia ang bata. Mainit ito, maliit, at walang kamalay-malay sa mundo. Tiningnan niya ang mukha ng sanggol. Kamukhang kamukha ito ni Otavio noong baby pa ito. Alagaan niyo po siya. Pakiusap ni Leonardo, tumutulo ang luha. Parang awa niyo na. Huwag niyong hayaang matulad siya sa akin. Hinawakan ni Amelia ang malamig na kamay ni Leonardo. Dadalhin natin siya sa Maynila. Kikilalanin siya ng pamilya. Anak siya ng isang Montero. Umiling ng pilit si Leonardo. Isang matinding ubo ang kumawala sa dibdib nito. May kasamang dugo. Hindi. Bulong ni Leonardo. Huwag niyong sabihing anak ko siya. Kumunot ang noo ni Amelia noon. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Leonardo sa kanya. Ang mga mata ay puno ng desperasyon. Kapag nalaman ng mundo na anak ko siya, nagaling siya sa isang bastardo na tulad ko, habang buhay siyang mamaliitin, tatawagin siyang anak sa labas. Magiging dumilang siya sa paningin ng lipunan niyo. Hinaplos ni Leonardo ang paa ng sanggol sa huling pagkakataon. Ipangako niyo, Mama Amelia, ipangako niyo na palalakihin niyo siya bilang anak ni Otavio. Ibigay niyo sa kanya ang pangalan ni Otavio. Ibigay niyo sa kanya ang dangal na hindi ko nakuha. Napasinghap si Amelia. Leonardo, malaking kasinungalingan yan. Magagalit si Otavio. Para sa bata, pagmamakaawa ni Leonardo, bawat salita ay hirap. Para hindi siya maging basura. Namatay si Leonardo ng gabing iyon na bitbit ang sikretong iyon sa hukay. Bumalik si Amelia sa kasalukuyan. Sa loob ng ICU, ramdam ni Amelia ang pagtulo ng mainit na luha sa kanyang pisngi. Para hindi ka maging basura. Bulong ni Amelia sa kawalan. Iyon ang dahilan. Tinanggap niya ang lahat. Hinayaan niyang isipin ng mga tao na bulag siya sa katotohanan. Hinayaan niyang isipin ni Otavio na anak nito si Henrique sa isang babaeng iniwan lang daw siya. Nagsinungaling siya sa Diyos at sa tao para bigyan ng malinis na pangalan si Henrique. Para magkaroon ito ng karapatang magmana ng kumpanya, para makapaglakad ito ng taas noo sa lipunan. At ang kabayaran ng sakripisyong yon
ang pagkamuhi ng batang iniligtas niya. Bumukas ang pinto ng kwarto. Dahan-dahang pumasok si Otavio. Mugto ang mga mata ng anak niya. Lumapit ito sa kama at hinawakan ang kamay niya. Basag ang boses ni Otavio. Gising ka na pala. Pinag-alala mo kami. Tiningnan ni Amelia ang anak. Gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang sabihin, Otavio, ang batang yon ay pamangkin mo, anak ng kapatid mo. Mahal na mahal siya ng tatay niya, kaya ibinigay niya sa iyo ang karapatang maging ama. Pero naalala niya ang sumbat ni Henrique kanina. Ang galit. Kung malalaman ni Henrique na anak siya ni Leonardo, isang lalaking walang pangalan, walang yaman, at namatay sa hirap, mas lalo lang itong wawasakin ng lipunan. Mas lalo lang itong gagamitin ni Patricia para tanggalan ng mana si Henrique. Hindi pa ngayon. Kailangan niyang protektahan si Henrique mula kay Patricia at kailangan niyang protektahan si Otavio mula sa sakit ng nakaraan. Umalis ka muna, Otavio, mahinang utos ni Amelia. Pero pagod ako. Ayaw ko munang makita kayo, lalo na ang asawa mo. Natigilan si Otavio. Si Patricia? Bakit? Pumikit si Amelia. Hindi niya kayang makipagtalo ngayon. Mahina ang puso niya. Lumabas ka. Walang nagawa si Otavio, kundi ang humalik sa noo ng ina at lumabas ng kwarto nang mabigat ang loob. Pagkasara ng pinto, akala ni Amelia ay makakapahinga na siya. Pero ilang minuto lang ang lumipas. Bumukas ulit ang pinto. Hindi si Otavio, hindi nurse. Isang lalaking nakasuit, may bitbit na briefcase. Kilala niya ito. Ito si Attorney Gomez, ang abogadong binabayaran ni Patricia, pero nagpapanggap na abogado ng pamilya. Lumapit ang abogado sa kama niya. Wala itong dalang bulaklak o prutas, may inilabas itong isang folder. Magandang gabi, Donna Amelia. Bati nito, pero walang galang sa tono. Ikinalulungkot ko ang nangyari, pero inutusan ako ng kliyente ko na ibigay ito sa inyo agad. Kliyente mo? Bulong ni Amelia. Si Mr. Henrique Montero po. Napakunot ang noo ni Amelia. Si Henrique? Nagsampa po ng kaso si Sir Henrique ngayong gabi. Paliwanag ng abogado habang binubuksan ng folder at ipinapakita ang dokumento. Demand for paternity test at mo. Temporary restraining order para sa inyong assets. Nanlaki ang mga mata ni Amelia. Gusto niyang makuha ang mana niya bago pa daw po kayo mawala. Parang tinusok ng karayom ang puso ni Amelia, hindi dahil sa pera, kundi dahil alam niyang hindi ito ideya ni Henrique. Boses ito ni Patricia na lumalabas sa bibig ng apo niya. Tiningnan niya ang abogado. Sabihin mo sa kanila. Hingal na sabi ni Amelia, ramdam ang muling paninikip ng dibdib. Sabihin mo, magkita tayo sa korte. 3:00 ng madaling araw. Nakatitig lang si Henrique sa baso ng whiskey na hawak niya. Tunaw na ang yelo, mainit na ang alak. Pero hindi niya ito iniinom. Nasa loob siya ng kanyang condo unit sa Makati. Mula sa glass window, kitang-kita ang mga ilaw ng syudad. Ang ganda tingnan, ang yaman tingnan. Pero sa loob ng dibdib ni Henrique, parang may malaking butas na humihigop sa lahat ng lakas niya. Basura. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa utak niya ang salitang iyon. Pero sa pagkakataong ito, hindi boses ni Tita Patricia ang naririnig niya. Boses niya mismo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakita niya ulit ang mukha ng kanyang lola, Amelia kanina. Yung sandaling tumulo ang luha nito. Yung sandaling bumagsak ito sa sahig na puno ng dumi. Bakit hindi ako masaya? Tanong niya sa sarili. Ang boses niya ay basag sa katahimikan ng kwarto. Nanalo ako, di ba? Napahiya ko na siya. Inisang lagok niya ang whiskey. Gumuhit ang init sa lalamunan niya, pero hindi nito napawi ang lamig sa sikmura niya. Biglang tumunog ang doorbell. Ding-dong. Napatingin siya sa pinto. Sino ang pupunta sa kanya ng ganitong oras? Pagbukas niya, nakatayo doon si Tita Patricia.
Nakadress pa rin ito galing sa party, pero hindi man lang mukhang pagod. Blooming pa nga ito tingnan, na parang galing lang sa isang matagumpay na negosasyon. May dala itong makapal na brown envelope. Henrique, hiho. Bati nito sabay pasok agad kahit hindi pa pinapapasok. Bakit gising ka pa? Nagse-celebrate ka ba? Celebrate? Kunot noong tanong ni Henrique habang isinasara ang pinto. Nasa ICU ang lola ko, tita. Anong isa-celebrate ko? Huminto si Patricia sa paglalakad at humarap sa kanya. Tinaasan siya nito ng kilay. Tila nagtataka sa inaasal niya. Ang kalayaan mo, sagot nito ng walang gatol. Ang pagtindig mo para sa sarili mo. Finally, hindi ka na sunod-sunuran sa kanila. Umupo si Patricia sa sofa at ipinatong ang envelope sa center table. Ang tunog ng pagbagsak ng papel ay parang warning shot. Anyway, dumaan ako dito dahil kailangan mong pirmahan ito agad. Si Attorney Gomez ang nag-ayos nito kanina. Lumapit si Henrique at tiningnan ang papel na inilabas ng tiyahin. Ano to? Transfer of authority, paliwanag ni Patricia. Kumikislap ang mga mata sa excitement. Habang comatose o incapacitated ang lola mo at habang nagkakagulo ang daddy mo sa ospital, kailangan may humawak ng shares mo sa kumpanya. Ito ang magbibigay sa atin ng power para i-freeze ang assets ni Amelia bago pa nila maitago ang pera. Binasa ni Henrique ang unang pahina. Puro tungkol sa stocks, bank accounts, liquid assets at voting rights. Walang nakalagay tungkol sa paternity, apelyido o katotohanan. Napakuyom siya ng kamao. Tita, simula ni Henrique, mababa ang boses. Kaka-confine lang ni Lola. Wala pang 24 hours. Nasa bingit siya ng kamatayan. So, anong gusto mong gawin natin? Magdasal? Sarkastikong sagot ni Patricia. Ang pinaglalaban ko dito ay ang pagkatao ko, tita. Ang karapatan ko bilang anak. Ang respeto. Tumingin siya ng diretso kay Patricia. Bakit parang ang habol mo lang ay yung pera? Natigilan si Patricia. Saglit na nawala ang nangiti sa mga labi nito. Parang may dumaang anino sa mukha niya. Tumayo ito at lumapit kay Henrique. Hinawakan siya sa mukha. Ang mga kamay nito ay malamig. Henrique, ang pera ay kapangyarihan. Ang respeto, binibili yan sa mundong ito. Kung wala kang pera, wala kang dangal sa pamilyang ito. Ginagawa ko lang ito para hindi ka nila apihin ulit. Tinitigan ni Henrique ang mata ng kanyang tita. May hinahanap siyang init. May hinahanap siyang sinseridad tulad ng dati. Pero parang ang lamig. Parang nakatingin siya sa salamin ng isang tindahan. Maganda, pero walang laman sa loob. Iwan mo muna yan, tita, sabi ni Henrique. Tinabig ng bahagya ang kamay nito. Pag-iisipan ko. Halatang nainis si Patricia. Umigting ang panga nito, pero mabilis itong ngumiti ulit. Isang ngangiting pilit. Okay, pero bilisan mo. Baka maunahan tayo ng tatay mo. Nang makaalis si Patricia, hindi na mapakali si Henrique. Ang katahimikan ng kondo ay lalong naging nakakabingi. Kinuha niya ang susi ng kotse. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang huminga. Hindi niya alam kung bakit, pero kusa siyang dinala ng mga paa niya pabalik sa lugar na tinakbuhan niya kanina. Sa ancestral house, madilim ang mansyon, walang ilaw sa front porch. Mukha itong higanting nicho sa gitna ng dilim. Ang bahay na dati ay puno ng tawanan noong bata pa siya, ngayon ay puno na ng multo ng nakaraan. Ipinarada ni Henrique ang kotse sa medyo malayo at naglakad papalapit sa gate. Alam niya ang pasikot-sikot dito. Umakyat siya sa mababang pader sa likod ng garden kung saan siya madalas tumakas noong teenager siya para makipagkita sa mga barkada. Pagbagsak niya sa damuhan, amoy na amoy niya ang pamilyar na halimuyak ng mga bulaklak na tanim ng lola niya. Dama de noche. Biglang kumirot ang puso niya. Si Lola Amelia ang nagtanim ng mga to.
Sabi niya dati, para kahit madilim, may mabango kang maaamoy, Henrique. Umiling si Henrique. Huwag kang maging malambot, paalala niya sa sarili. Aalis na sana siya nang may mapansin siyang kakaiba. May maliit na liwanag sa bandang garden, malapit sa lumang gazebo. Apoy, may nagsisiga. Nagtago si Henrique sa likod ng isang malaking puno ng mangga. Sumilip siya. Nakita niya ang kanyang ama, si Otavio. Nakaupo ito sa damuhan sa harap ng isang metal na drum na ginawang sigaan. Mag-isa. Walang mga katulong, walang bodyguards. May hawak itong bote ng alak sa isang kamay. At sa kabilang kamay ay may hawak itong tumpok ng mga papel at lumang litrato. Kitang-kita ni Henrique ang pagtulo ng luha sa mukha ng kanyang ama dahil sa liwanag ng apoy. Hindi ito ang Otavio na kilala niya. Ang strikto, ang matapang, ang laging galit. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay parang batang nawalan ng nanay. Isa-isang inihahagis ni Otavio ang mga papel sa apoy. Bakit? Hikbi ni Otavio habang tinatapon ng isang lumang notebook. Bakit kailangan mong akuin lahat, Mama? Bakit hindi mo na lang sinabi sa akin? Kumunot ang noo ni Henrique. Anong ina ako? Anong sinasabi niya? Mas lalo pang lumapit si Henrique. Ingat na huwag makatapak ng tuyong dahon. Nakita niyang may dinukot si Otavio sa bulsa ng kanyang coat. Isang lumang litrato na itim at puti. Gusot na ito. Tanda ng katandaan. Matagal itong tinitigan ni Otavio. Nanginginig ang mga kamay nito. Hinalikan niya ang litrato bago dahan-dahang inilapit sa apoy. Patawarin mo ako, kuya! Bulong ni Otavio, pero rinig na rinig sa katahimikan ng gabi. Patawarin mo ako kung hindi ko siya naprotektahan. Patawarin mo ako kung nabigo kita. Leonardo. Kuya? Leonardo? Naguluhan si Henrique. Parang biglang umikot ang mundo niya. Ang alam niya, only child, si Otavio. Wala itong kapatid. Walang tito na nagngangalang Leonardo. Sino si Leonardo? At bakit humihingi ng tawad ang daddy niya rito? Akmang ibabagsak na ni Otavio ang litrato sa apoy nang biglang umihip ang malakas na hangin. Whoosh! Ang apoy sa drum ay biglang lumaki at sumayaw. Muntik nang mapaso ang kamay ni Otavio. Sa gulat nito, nabitawan niya ang litrato, pero hindi ito nahulog sa loob ng drum. Tinangay ito ng hangin. Lumipad ang litrato palayo, umiikot-ikot sa ere, parang may sariling buhay. Sinundan ito ng tingin ni Henrique. Bumagsak ang litrato sa damuhan. Ilang metro lang ang layo mula sa punong pinagtataguan niya. Sa di kalayuan, napaupo si Otavio sa lupa, umiiyak at sumusuka na sa kalasingan. Hindi napansin na hindi nasunog ang litrato. Tumingin si Henrique sa litrato. Nakataob ito. Kumabog ng malakas ang dibdib niya. Pakiramdam niya, nasa kapirasong papel na, yon ang sagot sa tanong na hindi niya masabi. Dahan-dahan, nanginginig ang kamay. Humakbang si Henrique mula sa dilim at yumuko para abutin ang litrato. Tahimik ang silid-aklatan ng mansyon, pero ang isip ni Otavio ay parang binabagyo. Nakakalat sa sahig ang iba't ibang papeles. Titulo ng lupa, bank books, stock certificate. Ito ang inutos ni Patricia na hanapin niya ni Puye. Hanapin mo ang lahat ng assets, Otavio, bago pa makuha ni Henrique ang lahat. Pero habang naghahalongkat siya sa mga drawer ng ina, hindi pera ang hinahanap ng puso niya. Sagot. Gusto niyang malaman kung bakit. Bakit naging ganito ang trato ng ina niya kay Henrique? Bakit palaging may pader sa pagitan nila? Napadako ang tingin ni Otavio sa isang lumang painting sa dingding. Painting ng kanyang yumaong ama. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina noong bata pa siya. Ang pader ay may tenga at ang sahig ay may bibig. Pero ang painting may tinatago. Nilapitan ni Otavio ang painting. Hinaplos niya ang frame nito. Sa likod ng frame, nakapa niya ang isang maliit na lever. Click! Bumukas ang isang secret compartment sa dingding.
Hindi ito vault ng pera, walang ginto o alahas, isang luma at maalikabok na kahong gawa sa kahoy na naralang ang laman nito. Kinuha ito ni Otavio at ipinatong sa mesa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang lock. Hindi ito nakasusi. Pag-angat ng takip, sumalubong sa kanya ang amoy ng lumang papel at tuyong bulaklak. Una niyang nakita ang mga litrato ng isang lalaking kamukhang kamukha niya, pero mas payat, mas matalas ang mga mata, at mukhang malungkot. "Sino ka?" Bulong ni Otavio. Sa likod ng litrato, may nakasulat sa kupas na tinta, Leonardo, 95-1. Ang taon kung kailan ipinanganak si Henrique. Nagpatuloy siya sa paghalungkat. Nakita niya ang birth certificate ni Henrique, pero may kakaiba. Sa original na draft, ang nakalagay sa father, Leonardo de la Cruz, pero may guhit ito ng pulang ballpen at sa gilid ay may pirma ng kanyang ina, Donna Amelia. At sa ilalim ng lahat ng ito ay isang sobre. "Para kay Mama Amelia. Basahin mo lang kapag wala na ako." Kumabog ng malakas ang dibdib ni Otavio. Binuksan niya ang sobre. Ang sulat kamay ay magulo. Halatang hirap na hirap ang nagsulat. Pinasa niya ito. "Mama Amelia, alam kong wala akong karapatang tawagin kang mama. Anak ako ng pagkakamali ng asawa mo. Anak ako sa labas. Isang dumi sa pangalan ng mga Montero. Pero nagmamakaawa ako. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa anak ko. Mamatay na ako, Mama. Wala akong maibibigay kay Henrique, kundi ang dugo ko. Dugong puno ng kahihiyan. Ayaw kong lumaki siya na tinuturo ng tao. Ayaw kong maranasan niya ang pagiging bastardo na naranasan ko. Kaya parang awa mo na. Angkinin mo siya. Ibigay mo sa kanya ang pangalan ni Otavio. Hayaan mong lumaki siya na ang kilalang ama ay ang kapatid ko, si Otavio, na mabait, na matagumpay, na disente. Si Otavio na kabaligtaran ko. Huwag niyo pong sabihin kay Otavio na nag-exist ako. Masasaktan lang siya kapag nalaman niyang nagtaksil ang daddy niya. Ako na lang ang magdadala ng sikretong ito sa hukay. Mahalin niyo si Henrique. Siya ang pinakamagandang parte ko. Nagmamahal, Leonardo." Bumagsak ang liham sa kamay ni Otavio. Parang gumuho ang mundo sa paligid niya. Ang kapatid, may kapatid siya. Si Leonardo, ang lalaking nasa litrato, ang tunay na ama ni Henrique. Napahagulgol si Otavio. Ang iyak niya ay nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Mali siya. Mali sila ni Patricia. Hindi kaya malayo ang loob ni Amelia kay Henrique dahil ayaw niya rito. Kaya pala ganoon ang tingin ng ina niya kay Henrique dahil nakikita niya rito ang mukha ng anak ng asawa niya sa ibang babae. Pero tinanggap pa rin niya ito. Inako ni Amelia ang kahihiyan ng asawa niya. Pinalaki niya ang anak sa labas. At higit sa lahat, pinrotektahan niya si Otavio. Pinrotektahan siya ng ina niya mula sa sakit ng katotohanan na nagtaksil ang ama niya. "Mama," iyak ni Otavio, niyayakap ang liham. "Anong ginawa namin sa'yo? Diyos ko, anong ginawa namin?" Ang bigat ng konsensya ay parang pumatay sa kanya. Ang babaeng binato ng basura ng anak niya kanina ay ang babaeng nagsakripisyo ng buong buhay para sa kanila. Kailangan niyang sabihin kay Henrique, kailangan niyang itama ang lahat. Tumayo si Otavio, bitbit ang mga litrato at ang liham. Aalis na sana siya para puntahan si Henrique. Pero pagbukas niya ng pinto ng silidaklatan, nakatayo doon si Patricia. Kakarating lang nito, galing sa kondo ni Henrique. Nakapamewang, nakataas ang kilay. "Oh, Otavio," bati ni Patricia. Napatingin ito sa mga papel na hawak niya at sa mugto niyang mga mata. "Umiiyak ka na naman ba? Nahanap mo na ba ang bank accounts?" Tinitigan ni Otavio ang asawa. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na anyo nito. Walang awa, walang puso, mukhang pera.
Hindi pera ang nahanap ko, Patricia. Garalgal na sabi ni Otavio. Ano? Naiinis na tanong ni Patricia. Lumapit ito at hinablot ang liham sa kamay ni Otavio. Ano to? Love letter? Binasa ni Patricia ang liham. Mabilis. Inasahan ni Otavio na magugulat ito, na maiiyak din ito. Pero nakita niya ang dahan-dahang pagngiti ni Patricia. Isang ngiting nakakakilabot. So, tawa ni Patricia ng mahina. Anak pala siya ng isang patay gutom na bastardo. Mas maganda to, Otavio. Anong mas maganda? Sigaw ni Otavio. Patricia, kapatid ko ang tatay niya. Pamangkin ko si Henrique. Wala akong pakialam. Sigaw pabalik ni Patricia. Iwinagayway niya ang liham. Ang papel na to ay patunay na hindi siya legal na anak ni Otavio Montero. Ibig sabihin, wala siyang karapatan sa kumpanya. Wala siyang karapatan sa mana. Tinupi ni Patricia ang liham at ibinulsa. Sunugin mo ang iba pang ebidensya, Otavio. Utos ni Patricia. Itatago natin to. Gagamitin natin to sa korte para tanggalan ng apelyido si Henrique. Hindi. Susugurin sana ni Otavio ang asawa para bawiin ang liham, pero mabilis na umiwas si Patricia. Mag-isip ka, Otavio. Diin ni Patricia. Kapag nalaman ng tao na ang ama mo ay may anak sa labas, masisira ang reputasyon mo, masisira ang kumpanya. Gusto mo bang malaman ng lahat na ang disenteng pamilya Montero ay may itinatagong baho? Natigilan si Otavio. Ang reputasyon, ang kumpanya, iyon ang laging tinuturo sa kanya. Ako na ang bahala sa liham na to, sabi ni Patricia. Tumingin ito sa mga litratong hawak pa rin ni Otavio. Mga litrato ni Leonardo. Iligpit mo yan. Sunugin mo yan. Kalimutan mo na nagkaroon ka ng kapatid. Tumalikod si Patricia at naglakad palabas. Matututulog na ako. Ayusin mo ang sarili mo. Naiwan si Otavio na nakatayo sa gitna ng kwarto. Ang liham ay na kay Patricia. Ang katotohanan ay hawak na ng demonyo. Tiningnan niya ang mga litrato ni Leonardo sa kamay niya. Sunugin mo yan. Bumaba si Otavio sa garden. Tulala. Wala sa sarili. Kumuha siya ng alak. Nagsindi ng apoy sa drum. Kailangan niyang sunugin ang nakaraan. Kailangan niyang sunugin ang sakit. Pero habang hinahagis niya ang mga papel sa apoy, hindi niya alam na ang hangin ng tadhana ay may ibang plano. At sa dilim, may mga matang nakatingin. Pagbalik ni Otavio sa loob ng mansyon, amoy usok ang buong katawan niya. Amoy abo. Amoy alak. Mabigat ang bawat hakbang niya paakyat sa grand staircase. Pakiramdam niya, iniwan niya ang kaluluwa niya sa garden, kasama ng mga nasunog na alaala ni Leonardo. Pagbukas niya ng pinto ng master bedroom, naabutan niya si Patricia. Nakahiga ito sa kama, nakasuot ng silk robe at may hawak na baso ng red wine. Mukha itong reyna na nagpapahinga matapos manalo sa isang digmaan. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa at ngumiwi. Ang baho mo, Otavio, puna ni Patricia. Para kang galing sa impyerno. Nasunog mo na ba lahat? Hindi sumagot si Otavio. Naglakad siya palapit sa kama. Ang mga mata niya ay nakatutok lang sa asawa. Sa babaeng nakasama niya ng mahigit 10 taon. Sa babaeng akala niya ay kakampi niya. Ibigay mo sa akin ang sulat. Mariing utos ni Otavio. Tumawa ng mahina si Patricia. Humigop ito ng alak. Ano bang problema mo? Sabi ko naman sa'yo, ako na ang magtatago. Safe sa akin yon. Ibigay. Mo. Sa. Akin. Bawat salita ay may diin. Bawat salita ay parang kulog na nagbabadya ng bagyo. Ibinaba ni Patricia ang baso. Nawala ang ngiti sa mga labi nito. Tumayo ito at hinarap si Otavio. Bakit ba ang hinahina mo, Otavio? Asik nito. Binibigyan na kita ng solusyon. Gamit ang sulat na yon, pwede nating ideklarang illegitimate si Henrique. Sa atin mapupunta ang lahat. Ang kumpanya, ang pera, ang kapangyarihan. Hindi ba yon ang gusto mo?
Hindi ko gusto ng pera, sigaw ni Otavio. Hinampas niya ang lampshade sa side table. Crash! Nagulat si Patricia. Napahawak ito sa dibdib. Ito ang unang beses na nagwala si Otavio ng ganito. Anak ko si Henrique! Sigaw ni Otavio. Tumutulo ang luha sa galit. Kahit hindi ko siya kadugo, ako ang nagpalaki sa kanya. Ako ang nagturo sa kanyang maglakad. Ako ang nandoon nung nagkasakit siya. Tapos ngayon, gusto mong gamitin ang pagkatao niya para sa pera? Lumapit si Otavio at hinawakan sa balikat si Patricia. Nyugyug niya ito. Anong klaseng tao ka, Patricia? Bakit? Bakit ang sama-sama ng ugali mo kay Henrique? At sa mama? Tinabig ni Patricia ang kamay ni Otavio. Tumawa ito, pero hindi na ito tawa ng pang-uuyam. Tawa ito ng isang baliw. Bakit? Ulit ni Patricia. Ang mga mata nito ay nanlilisik. Tatanungin mo ako kung bakit? Lumapit si Patricia sa mukha ni Otavio. Dahil sa nanay mo, namatay ang nanay ni Henrique. Namatay si Elisa. Natigilan si Otavio. Elisa? Ang nanay ni Henrique? Oo, sigaw ni Patricia. Best friend ko siya, Otavio. Magkapatid ang turingan namin. Noong nabuntis siya ng kapatid mong si Leonardo, takot na takot siya. Lumapit siya sa nanay mo. Humingi siya ng tulong. Pero anong ginawa ni Donna Amelia? Duro ni Patricia sa hangin. Isinara niya ang pinto. Itinaboy niya si Eliza dahil masisira daw ang pangalan ng pamilya. Namatay si Elisa sa panganganak sa isang charity ward dahil wala siyang pampagamot. Tapos kinuha ni Amelia ang bata at pinalabas na sa kanya. Umiling si Patricia. Puno ng puot. Demonyo ang nanay mo, Otavio. At matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong to. Ang makita siyang bumagsak. Ang makitang magkawatak-watak ang pamilyang pinagmamalaki niya. Napaupo si Otavio sa kama. Ang bigat ng revelasyon. Totoo nga bang tinalikuran ng ina niya si Elisa? O baka may ibang kwento na hindi alam ni Patricia? Pero isa lang ang malinaw ngayon. Kaya pala, bulong ni Otavio. Kaya pala nilason mo ang utak ni Henrique. Kaya pala pinag-away mo kami. Hindi mo kami tinulungan. Ginawa mo kaming sandata para sa paghihiganti mo. Ngumiti si Patricia. At gumana, di ba? Tingnan mo kayo ngayon. Nasa ospital ang nanay mo at kinamumuhian ka ng anak mo. Tumayo si Otavio. Pinunasan niya ang luha sa pisngi niya. Sa sandaling iyon, namatay ang pagmamahal niya sa asawa. Ang natira na lang ay ang pagmamahal sa pamilyang sinira nito. Lumayas ka, mahinang sabi ni Otavio. Kumunot ang noo ni Patricia. Ano? Lumayas ka sa pamamahay na to, sigaw ni Otavio. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Ayaw na kitang makita. Hinding-hindi mo na makukuha ang kumpanya at hinding-hindi mo na malalapitan si Henrique. Natawa ng sarkastiko si Patricia. Hindi mo ako mapapaalis, Otavio. Asawa mo ako. At nasa akin ang ebidensya. E di ilabas mo, hamon ni Otavio. Ilabas mo ang sulat. Ipaalam mo sa mundo na kapatid ko ang tatay ni Henrique. Wala akong pakialam kung mawala sa akin ang kumpanya. Wala akong pakialam kung pagtawanan ako ng tao. Basta maibalik ko lang ang anak ko. Natigilan si Patricia. Hindi niya inaasahan na handang isuko ni Otavio ang lahat. Nawalan siya ng alas. Mabilis na naglakad si Otavio papunta sa cabinet. Kumuha siya ng maleta at ibinato ito sa paanan ni Patricia. Mag-impake ka, bago pa ako tumawag ng pulis. Nakita ni Otavio ang takot sa mata ni Patricia sa unang pagkakataon. Padabog itong kumuha ng mga damit at isinilid sa maleta habang nagmumura. Nang makalabas na si Patricia ng kwarto, napasandal si Otavio sa pinto. Napadausdos siya pababa hanggang sa makaupo sa sahig. Saka siya humagulgol. Henrique! Kinuha niya ang cellphone paw niya sa bulsa. Nanginginig ang mga kamay,
Tinawagan niya ang numero ng anak. Ring, ring, ring. Sagutin mo anak, parang awa mo na. Bulong ni Otavio. Patawarin mo si Daddy. Aayusin ko to. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Ring, ring. Call ended. Hindi sumagot si Henrique. Susubukan niya sana ulit tawagan nang biglang mag-ring ang cellphone na masan niya. Mabilis niya itong sinagot. Umaasang si Henrique ang tumatawag pabalik. Henrique? Hello? Mr. Otavio Montero? Hindi boses ni Henrique. Boses ng isang babae na nagpapanik. Nurse station po ito ng St. Luke's. Sir, kailangan niyo pong pumunta dito agad. Nanlamig ang buong katawan ni Otavio. Bakit? Anong nangyari sa mama ko? Narinig niya ang tunog ng mga nagtatakbuhang tao sa background ng telepono at ang matinis na tunog ng machine. Tot! 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 Nag-code blue po si Donna Amelia, sir. Huminto po ang puso niya. Nire-revive na po siya ngayon. Nabitawan ni Otavio ang telepono. Bumagsak ito sa sahig. Ang tunog ng flatline sa kabilang linya ay parang tunog ng pagwawakas ng mundo niya. Hawak pa rin ni Henrique ang lumang litrato na pinulot niya sa damuhan. Nasilaw siya sa kidlat na gumuhit sa langit, kasunod ang malakas na dagundong ng kulog. Bumagsak ang ulan. Malakas, walang pasabi. Pero hindi gumalaw si Henrique. Nakatitig pa rin siya sa lalaking nasa litrato. Ang lalaking kamukha niya. Ang lalaking may mga matang katulad ng sa kanya, malungkot at naghahanap ng sagot. Biglang umilaw ang cellphone niya sa kabilang kamay. One new voice email from Daddy. Nanginig ang kamay ni Henrique. Kanina, tinatawagan siya ng daddy niya pero hindi niya sinagot dahil sa galit. Ngayon, nag-iwan ito ng mensahe. Pinindot ni Henrique ang play. Inilapit niya ang phone sa tenga niya habang unti-unting nababasa ng ulan ang kanyang damit. Henrique! Anak! Ang boses ni Otavio ay basag, puno ng yak. Parang boses ng isang taong sumuko na sa laban. Alam kong galit ka. Alam kong ang tingin mo sa amin ay mga sinungaling. At tama ka, nagsinungaling kami. Napahigpit ang hawak ni Henrique sa litrato. Sabi na nga ba? Pero mali ka ng inaakala, anak. Hindi ka namin itinago dahil ikinahihiya ka namin. Huminto sandali ang recording. Rinig ni Henrique ang paghisinga ng malalim ng kanyang ama sa kabilang linya, na parang humuhugot ng lakas. Ang totoo, Henrique. Ang lalaking nasa litrato, si Leonardo. Kapatid ko siya. Kuya ko siya. Nanlaki ang mga mata ni Henrique. Muntik na niyang mabitawan ang litrato. Siya ang tunay mong ama, anak. Pero namatay siya na walang-wala. Namatay siya sa sakit, takot na maranasan mo ang hirap na dinanas niya bilang isang anak sa labas. Napaluhod si Henrique sa basang damuhan. Ang ulan ay humahampas sa mukha niya pero wala siyang maramdaman kundi ang pagkirot ng puso niya. Patuloy ang boses ni Otavio sa speaker, basag at puno ng pagsisisi. Nakiusap siya sa mama. Nagmakaawa siya na angkinin ka namin. At alam mo ba kung anong ginawa ng lola mo? Tinanggap niya, Henrique. Inako niya ang kasalanan ng asawa niya. Hinayaan niyang isipin ng buong mundo na babaero ang lolo mo at ako ang ama mo para lang mabigyan ka ng malinis na pangalan. Napahagulhol si Henrique. Ang tunog ng iyak niya ay sumabay sa kulog. Hindi kanya itinapon. Ikaw ang pinakamahalagang pangako na tinupad niya. Mahal na mahal ka niya, anak. Higit pa sa buhay niya. Biglang nag-flashback sa isip ni Henrique ang nangyari sa hotel. Ang supot ng basura. Ang maitim na likido na tumulo sa puting gown ng lola niya. Ang mga mata nitong puno ng lungkot. Hindi galit. Patawarin mo ako, apo. Ngayon niya lang naintindihan. Hindi humihingi ng tawad ang lola niya dahil may kasalanan ito. Humihingi ito ng tawad dahil hindi nito masabi ang totoo para protektahan siya. At anong isinukli niya? Ipinahiya niya ito. Dinurog niya ang puso nito
sa harap ng maraming tao. Diyos ko, anong ginawa ko? Sigaw ni Henrique sa ulan. Anong ginawa ko? Sinabunutan niya ang sarili. Gusto niyang saktan ang sarili niya. Gusto niyang siya na lang ang mamatay. Naniwala siya sa kasinungalingan ni Patricia. Nagpadala siya sa galit. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng pangalan, ng tahanan, at ng dangal ay ang babaeng tinawag niyang sinungaling. Papunta na ako sa ospital ngayon. Pagpapatuloy ng boses ni Otavio. Pero ngayon ay nagmamadali na at parang hinihingal. Nag-code blue siya, Henrique. Tumigil ang puso ng lola mo. Kung naririnig mo to, parang awa mo na. Pumunta ka. Code blue. Tumigil ang mundo ni Henrique sa isang iglap na wala ang pagkalasing niya, na wala ang pagod. Mabilis siyang tumayo. Basang-basa at puno ng putik ang sapatos, tumakbo siya pabalik sa kotse niya. Nanginginig ang mga kamay niyang isinusi ang makina. Vroom! Pinaharurot niya ang sasakyan palabas ng subdivision. Wala siyang pakialam kung overspeeding siya. Wala siyang pakialam sa madulas na kalsada. Kailangan niyang umabot. Lola, hintayin niyo ako. Please. Bulong niya habang mahigpit na hawak ang manibela. Ang mga luha niya ay humahalo sa pawis. Huwag muna. Huwag muna. Pero parang sinusubok siya ng tadhana. Paglabas niya sa main road, nakita niya ang mahabang pila ng mga sasakyan. Traffic. May aksidente sa unahan dahil sa bagyo. Hindi gumagalaw ang mga sasakyan. Pula ang lahat ng taillights na nakikita niya. Hindi pwede to. Hinampas ni Henrique ang manibela. Gumalaw kayo, parang awa niyo na. Sigaw niya. Tumingin siya sa orasan ng dashboard. Bawat segundo ay parang oras. Bawat segundong lumilipas ay baka huling hininga na ng lola niya. Hindi siya pwedeng maghintay dito. Hindi siya pwedeng makulong sa kotseng to habang nag-aagaw buhay ang lola niya. Pinatay ni Henrique ang makina. Binuksan niya ang pinto at lumabas sa gitna ng EDSA. Takaka siyang tiningnan ng ibang mga driver. Isang lalaking nakasuit, basang-basa. Tumatakbo sa gitna ng ulan. Tumakbo si Henrique. Tumakbo siya ng buong lakas. Ang bawat hakbang ay mabigat. Pero ang takot sa puso niya ang nagtutulak sa kanya. Takbo, Henrique. Takbo. Kailangan niyang sabihin sa lola niya na alam na niya. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang sabihing mahal na mahal niya ito. Sa malayo, natatanaw na niya ang ilaw ng ospital. Pero sa isip niya, nakikita niya ang mukha ng lola niya na dahan-dahang pumipikit. Lola, magaan. Sobrang gaan ng pakiramdam ni Amelia. Wala na ang sakit sa dibdib niya. Wala na ang bigat ng kanyang katawan. Wala na ang amoy ng gamot at ospital. Nakatayo siya sa gitna ng isang malawak na hardin. Ang hangin ay mabango. Amoy dama de noche. Ang paborito niyang bulaklak. Mama, napalingon si Amelia. Sa di kalayuan, may isang lalaking nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Nakasuot ito ng puting polo. Payapa ang muka. Walang bakas ng sakit o hirap. Leonardo. Napangiti si Amelia. Leonardo. Anak. Lumapit si Leonardo sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Mainit ang mga palad nito. Pagod na kayo, Mama. Malambing na sabi ni Leonardo. Sobra na ang ibinigay niyo. Tama na po. Halina kayo. Magpahinga na tayo. Tumingin si Amelia sa paligid. Ang payapa. Walang gulo. Walang Patricia. Walang mga mata ng lipunan na mapanghusga. Gusto na niyang sumama. Gusto na niyang bitawan ang lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng 70 taon. Humakbang siya pasunod kay Leonardo. Pero biglang may narinig siyang ingay. Malayo. Muffled. Pero pamilyar. Beep! Isang matinis na tunog. At kasabay nito, narinig niya ang boses ng isa pang lalaki. Umiiyak. Humahagulgol. Mama, wag mo akong iiwan. Mama, lumaban ka. Si Otavio.
ang bunso niya. Huminto si Amelia sa paglakad. Lumingon siya pabalik sa dilim kung saan nanggagaling ang boses. Kailangan nila ako, Leonardo. Bulong ni Amelia. Umiling si Leonardo. Nakangiti pa rin, pero malungkot. Malalaki na sila, Mama. Ginawa niyo na ang lahat. Inako niyo ang sikreto ko. Prinotektahan niyo si Henrique. Sapat na yon. Henrique. Pagkarinig sa pangalang yon, biglang kumirot ang puso ni Amelia. Hindi sakit ng atake sa puso, kundi sakit ng isang lola. Naalala niya ang huling imahe ni Henrique, ang galit sa mga mata nito, ang basura sa damit niya, ang pakiramdam na siya ay isang kaaway. Hindi, sabi ni Amelia, ang boses ay nagiging matatag. Hindi ako pwedeng umalis ng ganito. Binitawan niya ang kamay ni Leonardo. Galit siya sa akin, Leonardo. Ang anak mo, galit siya sa akin. Dahil akala niya, niloko ko siya. Nagsimulang umihip ang malakas na hangin sa hardin. Nagsimulang maglaho ang imahe ni Leonardo. Kailangan ko siyang makausap, dagdag ni Amelia. Tumutulo ang luha. Kailangan niyang malaman na hindi siya basura, na siya ang pinakamahalagang yaman na iniwan mo. Sa totoong mundo, sa loob ng ICU, nagkakagulo ang mga doktor. Clear! Sigaw ni Dr. Santos. Thud! Naramdaman ni Amelia ang isang malakas na kuryente na dumaloy sa buong katawan niya. Para siyang hinila pabalik mula sa langit at ibinalibag sa lupa. Ang hardin ay naglaho. Ang liwanag ay napalitan ng dilim. Bumalik ang bigat. Bumalik ang sakit. Ang bawat himay-may ng laman niya ay parang sinusunog. Charge to 200! Clear! Isa pang kuryente. Napasinghap si Amelia sa kanyang isip. Laban. Lumaban ka, Amelia. Narinig niya ang boses ni Otavio sa gilid. Basag na basag. Parang awa mo na. Nandito na si Henrique. Papunta na siya. Hintayin mo siya. Papunta na siya. Iyon ang naging angkla ni Amelia. Iminulat niya ang kanyang diwa. Pinilit niyang igalaw ang puso niyang pagod na pagod na. Tumibok ka. Isa pa. Kahit isa pa. Beep! 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 Sa monitor ng ospital, ang tuwid na linya ay muling gumuhit ng bundok. Mahina. Mabagal, pero nandoon. We have a pulse! Sigaw ng nurse. Napaupo si Otavio sa sahig, umiiyak sa tuwa at takot. Hinawakan niya ang kamay ng ina. Dahan-dahan, sobrang dahan-dahan, iminulat ni Donna Amelia ang kanyang mga mata. Malabo ang paningin niya. Ang liwanag ng fluorescent light ay masakit sa mata. May tubo sa bibig niya kaya hindi siya makapagsalita. Pero gising siya. Buhay pa siya. Tumingin siya kay Otavio. Nakita niya ang pagsisisi sa mukha ng anak. At sa labas ng kwarto, sa kabila ng salamin ng ICU, may nakita siyang anino ng isang tao na tumatakbo palapit. Basang-basa. Hingal na hingal. Kahit malabo ang mata ni Amelia, kilala niya kung sino yon. Ang puso niya ay tumibok ng mas malakas, hindi dahil sa gamot, kundi dahil sa pagmamahal. Nandito ka na, Apo. Parang bumagal ang ikot ng mundo nang buksan ni Henrique ang pinto ng ICU. Ang lamig ng aircon ay tumagos sa basang-basa niyang damit. Pero hindi yon ang nagpanginig sa kanya. Ang katahimikan. Ang tunog lang ng heart monitor ang naririnig. Bip! 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 Nakita niya ang kanyang ama, si Otavio, na nakatayo sa gilid ng kama. Mugto ang mga mata nito, gulo-gulo ang buhok, at mukhang tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Nang makita ni Otavio si Henrique, hindi ito nagalit. Walang sigawan, walang sumbat. Tumangulang si Otavio nang marahan at umatras para bigyan ng daan ang anak. Dahan-dahang lumapit si Henrique sa kama. Ang mga paa niya, na kanina ay tumatakbo ng mabilis, ngayon ay parang may nakataling semento. Ang bigat, ang hirap ihakbang. Doon, nakahiga ang Doña Amelia. Ang babaeng laging matikas, laging nakaayos, laging matapang. Ngayon ay puno ng tubo sa katawan.
May nakapasak sa bibig, may nakakabit sa dibdib. Ang puti niyang buhok ay magulo. Ang balat niya ay maputla at puno ng pasa mula sa mga karayom. Pero gising siya. Ang mga mata niyang pagod na pagod ay nakatitig kay Henrique. Bumigay ang tuhod ni Henrique. Napaluhod siya sa sahig ng ospital, sa tabi ng kama ng lola niya. Hindi niya alintana kung marumi ang sahig o kung mukha siyang basahan. Hinawakan niya ang kamay ng lola niya. Malamig ito at kulubot. "Lola?" Ang unang salitang lumabas sa bibig ni Henrique, basag. Puno ng sakit. Tumingin si Amelia sa kanya. Nakita ni Henrique ang pagtubig ng mga mata ng matanda. "Alam ko na po." Hagulgol ni Henrique. Isinubsob niya ang mukha niya sa palad ng lola niya. "Alam ko na ang totoo. Alam ko na kung sino ang tatay ko at kung anong ginawa niyo para sa kanya. Para sa akin." Umiling ng bahagya si Amelia. Tila sinasabing, "Huwag ka nang umiyak." Pero hindi mapigilan ni Henrique. Ang lahat ng galit, ang lahat ng laso na itinanim ni Patricia sa utak niya ay lumalabas ngayon sa pamamagitan ng kanyang mga luha. "Patawarin niyo ako, Lola," iyak ni Henrique. "Patawarin niyo ako sa ginawa ko sa inyo. Ang sama-sama ko, ang dumi-dumi ng ugali ko." Naalala niya ang supot ng basura. Ang pagtapon niya nito sa mukha ng babaeng sumalo sa lahat ng kahihiyan ng pamilya para lang mabigyan siya ng pangalan. "Sinabihan ko kayong sinungaling," patuloy ni Henrique. Ang boses ay halos hindi na maintindihan sa sobrang iyak. "Pero kayo pala ang nagtago ng totoo para protektahan ako. Ako dapat ang basura, Lola. Hindi kayo." Ramdam ni Henrique ang bahagyang paggalaw ng daliri ni Amelia. Iniangat ni Henrique ang ulo niya. Nakita niyang pilit na itinataas ni Amelia ang kamay nito. Nanginginig. Hirap na hirap. Inabot ni Henrique ang kamay ng lola niya at inilapit sa mukha niya. Dahan-dahang hinaplos ni Amelia ang pisngi ng apo. Pinunasan ng nanginginig na daliri ng matanda ang luha at ulan sa mukha ni Henrique. Kahit may tubo sa bibig, nakita ni Henrique sa mga mata ng lola niya ang sagot. Walang galit, walang sumbat, puro pagmamahal. Ang mga mata ni Amelia ay parang nagsasabing, "Kahit anong gawin mo, apo kita, mahal kita, at pinapatawad na kita." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Henrique na gumaan ang lahat. Ang tinik sa dibdib niya na nakabara simula nang malaman niyang ampon siya, ay biglang nawala. Hindi siya ampon, hindi siya pulot. Siya ay bunga ng pagmamahal ng isang amang nagsakripisyo at ng isang lolang nagprotekta. "Mahal na mahal ko po kayo, Lola," bulong ni Henrique, hinahalikan ng kamay ng matanda. "Pangako, babawi ako. Hinding-hindi na kayo masasaktan ulit." Lumapit si Otavio sa kanila. Ipinatong nito ang kamay sa balikat ni Henrique. Tumingin si Henrique sa ama. Sa tito niya na tumayong ama. "Sorry, Dad," sabi ni Henrique. Ngumiti ng mapait si Otavio at niyakap ang anak. "Wala kang kasalanan, Henrique. Kami ang may pagkukulang. Masyado kaming natakot sa katotohanan." Nagyakapan ang mag-ama sa harap ni Amelia. Napatingin sila sa monitor. Ang tibok ng puso ni Amelia ay naging mas kalmado. "Beep! Beep! Beep! Regular na! Panatag na!" Pumikit si Amelia at sa gilid ng kanyang mata, isang huling luha ng kaligayahan ang tumulo. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kapayapaan. Buo na ulit ang pamilya niya. Wala nang sikreto, wala nang pader. Sa labas ng bintana ng ICU, tumigil na ang ulan. Ang madilim na ulap ay unti-unting nahahawi at sumisilip na ang unang liwanag ng umaga. Panibagong araw para sa mga Montero. Isang buwan na ang nakalipas. Maaliwalas ang langit sa ibabaw ng mansyon ng mga Montero. Ang araw ay sumisilip sa mga dahon ng puno. Nagbibigay ng mainit at gintong liwanag sa hardin. Sa terrace, nakaupo si Otavio.
Nasa harap niya ang isang tasa ng kape at isang makapal na dokumento. Tahimik niyang pinirmahan ang huling pahina ng dokumento. Petition for annulment. Ibinalaban niya ang ballpen. Tapos na. Wala na si Patricia sa buhay nila. Noong lumabas ang balita tungkol sa tangkang pagmanipula nito sa pamilya at sa kumpanya, tinalikuran ito ng lahat ng mga kaibigan nito sa high society. Ang babaeng uhaw sa atensyon at kapangyarihan ay ngayon mag-isang namumuhay sa isang maliit na apartment, baon sa utang, at walang dangal. Iyon ang pinakamasakit na parusa sa kanya, ang mawalan ng audience. Napabuntong hininga si Otavio. Magaan. Tumingin siya sa garden. Doon, nakita niya si Henrique na dahan-dahang tinutulak ang wheelchair ni Donna Amelia. Medyo payat pa ang Donya, pero bumalik na ang kulay sa mga pisngi nito. At higit sa lahat, bumalik na ang ngiti nito. Lumabas si Otavio at lumapit sa kanila. Dahan-dahan lang, Henrique. Paalala ni Otavio. Baka mahilo ang lola mo. Tumawa si Amelia. Mahina, pero totoo. Hayaan mo siya, Otavio. Gusto kong maramdaman ng hangin. Matagal akong nakulong sa kwartong yon. Huminto si Henrique sa tapat ng mga namumulaklak na dama de noche. Lumuhod si Henrique sa harap ng wheelchair para magpantay ang mukha nila ng lola niya. Inayos niya ang kumot sa tuhod ng matanda. Tiningnan ni Henrique ang mga kamay ng lola niya. Ang mga kamay na dati ay tinapunan niya ng dumi. Ngayon, hawak niya ito ng buong pag-iingat na parang babasaging kristal. Lola, malamig na sabi ni Henrique, may ibibigay po ako sa inyo. Dumukot si Henrique sa bulsa niya. Kinabahan sandali si Otavio. Naalala niya ang trauma ng huling beses na may ibinigay si Henrique sa lola nito. Pero naglabas si Henrique ng isang maliit na kahon ng velvet. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang kwintas, isang simpleng silver locket. Binuksan ko po ito kanina, sabi ni Henrique, at nilagay ko ang picture niyo ni Papa Leonardo sa loob. Natigilan si Amelia. Hinawakan niya ang locket. Henrique, hindi ko po ikinahihiya na anak ako ni Leonardo, matatag na sabi ni Henrique. Tumingin siya kay Otavio, tapos balik kay Amelia. Pero hindi ko rin po ikinahihiya na naging anak ako ni Otavio at naging apo ni Amelia. Ngumiti si Henrique. Kayo ang pamilya ko. Dugo man o hindi, kayo ang pumili sa akin. At ngayon, ako naman ang pipili sa inyo, araw-araw. Tumulo ang luha ni Amelia, pero agad din niyang pinunasan. Isinuot ni Henrique ang kwintas sa leeg ng lola niya. Bagay sa inyo, Lola. Mas maganda kaysa sa mga perlas. Hinawakan ni Amelia ang pisngi ni Henrique. Salamat, Apo. Salamat sa pagbabalik. Lumapit si Otavio at niyakap silang dalawa. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang tatlong henerasyon ng mga Montero ay magkakasama. Hindi perpekto. May mga sugat pa rin ang nakaraan. May mga pilat na hindi na mawawala. Pero ang mga pilat na yon ay patunay ng kanilang paghilom. Naalala ni Henrique ang sinabi sa kanya ng pari. Noong nagkumpisal siya, ang katotohanan ay masakit, pero ito lang ang tanging daan para maging malaya. Tumingin siya sa langit. Parang nakikita niya ang mukha ng tunay niyang ama na nakangiti. Okay na kami pa, sabi ni Henrique sa isip niya. Wala nang basura. Puro pagmamahal na lang. Niyaya na sila ni Otavio na pumasok para mag-almusal. Habang tinutulak ni Henrique ang wheelchair pabalik sa mansyon, naramdaman niyang magaan ang bawat hakbang. Ang bahay na ito ay hindi na isang kulungan ng mga lihim. Isa na itong tahanan. At sa wakas, pagkatapos ng bagyo, tahimik at payapa na ang mundo ng mga Montero.